Marrying My Enemy, written by Mabel Abutar, edited by Amihan. Mommy, no! Hindi ko pakakasalan si Blake. Hindi ko nakikita ang future kasama siya. I hate his annoying attitude, his face, and everything. I hate him. Tinitiis ko lang na makita siya araw-araw tapos ipapakasal niyo pa ako sa kanya? No way! Inis na reklamo ni Maddie habang nakatingin ng masama kay Blake. Magkakasama silang kumakain ng hapunan sa labas kasama ang buong pamilya ni Blake nang sabihin ng mga ito ang tungkol sa kasal nila. Matalik na magkaibigan ng mga magulang nila at kapwa sila inampon mula sa orphanage. Friendship goal daw ng mga magulang nila ay ipagkasundo ang magiging anak na babae at lalaki. Pero parehong hindi nagkaanak ang mga ito. Nag-ampon ang mga to para tuparin ang goal na yon. Maswerte sila sa mga magulang. Pero malas naman at sila pa ang gustong ipakasal. Nasa orphanage pa lang sila ni Blake, hindi na sila magkasundo. I'm sorry Mom, Dad. Hindi ko rin po gustong pakasalan ng babaeng tulad ni Maddie. Mauubusan ako ng pasensya sa kaartehan at kaingayan ng bibig niya. Hindi nagpapatalo ang sagot ni Blake. Excuse me, hindi ako maarte. Ikaw kaya tong ubod ng yabang. Akala mo naman gwapo. Yuck, super feelingero. Sabihin mo sa akin yan kapag hindi ka na umaasa sa makeup para lang kumanda. Nakangising ganti ni Blake. I hate you talaga, Blake. Hindi kita pakakasalan. Mom, Dad, itigil niyo na ang kalokohang to. Hindi para sa amin ang arrange na gusto niyo. Reklamo niya bago tumingin sa mga magulang. Kulang na lang ay malaglag ang panga ni Maddie sa gulat nang makitang may sariling mundo ang mga magulang nila ni Blake. Abala ang mga ito sa sariling usapan tungkol sa kasal at hindi yata narinig ang reklamo nila. Mom, Dad! Tawag pansin niya sa mga ito. Iha, kumuha ka na lang ng pagkain sa loob kung kulang pa yang nakahain sa mesa. Marami kaming iniluto ng tita mo ron. Baliwalang sabi ng mommy niya. Kung gusto niyo naman magsolo ni Blake, pwede kayong lumabas at mamasyal. Kami na ang bahala sa preparation ng kasal niyo. Sabi naman ng daddy niya. Tama ang daddy mo, Maddie. Mamasyal muna kayo ni Blake at baka hindi niyo na magawa yan pagkatapos ng kasal. Mas lalo na kapag nagkaanak na kayo. Kilala ko si Blake, magaling yun sa trabaho lalo na kung bata ang gagawin. Segunda ng daddy ni Blake bago ito tumingin sa anak. Iho, mag-date muna kayo ni Maddie. Alam namin na miss niyo ang isa't isa. Dugtong pa nito. Hindi ko siya namimiss, Dad. Nakakasawa ang mukha niyang puno ng makeup. Mukha siyang multo. Araw-araw kong kinikilabutan sa kanya. Hindi ko rin type ang babaeng puro makeup. At asa ka ni naman na gusto kitang makita araw-araw? Wala kang pakialam sa makeup ko. Meron man o wala akong makeup, maganda ako. Kung inggit ka, mag-makeup ka rin. Akala mo naman kagwapuhan ka? Nawawalan nga ako ng ganang kumain kapag nakikita ka. Simula agahan hanggang hapunan, nasa harapan kita. Paano ako matutunawan sa pangit mong itsura? Dapat magkulong ka na lang sa kwarto mo at huwag nang magpakita sa akin habang buhay. Che! Naputol ang pagtatalo ni Maddie at Blake nang magsalita ang mommy ng binata. Mga anak, tama na yung lambingan nyo na yan. Iligpit nyo na itong mga ginamit natin sa hapunan. Mauuna na kaming pumasok sa loob. Sabi ng ginang bago umalis. Gigil na si Maddie sa inis. Lambingan pantingin ng mga ito sa pagtatalo nila ni Blake. Walang nagawa ang dalawa nang iwan sila sa labas ng mga magulang nila. Ang lakas kasi ng trip ng mga to. Parang hindi mga kagalang-galang na personalidad sa mundo ng pagnenegosyo. Kakain sa labas, pero sa labas lang ng bahay. Ang mga bahay nila ay nasa iisang bakuran lang at iisang pader lamang ang pagitan. Nasobrahan yata ang friendship goals ng mga ito dahil kahit sa pagkain ay laging magkakasama. Ano kayang nagawa ko sa nakaraan kong buhay at pinaparusahan ako ng ganito? Sobrang saya ko nang ampunin ni na mami at daddy dahil hindi na kita makikita. Pero ito't araw-araw akong binuburaot ng mukha mo. Sinusundan yata ako ng malas. Reklamo ni Blake bago simulan ang pagliligpit ng mga plato. Huwag kang magreklamo na para bang gusto ko to. Mahal ko sina mommy at daddy, pero malabo kitang tanggapin bilang asawa ko. Kung sinusundan ka ng malas, sinusundan naman ako ng bangungot. Bangungot ka sa buhay ko, Blake. Sagot niya rito bago ito tulungan sa paglilinis ng labas. Mas mukhang bangungot ang itsura mo kaysa sa akin, Maddie. Same. Mas mukha kang malas kaysa sa akin. Kaya ikaw nang magkusang tumanggi sa kasal na gusto nila. Ayokong malasin kasama ka. Kapwa nila tinignan ng masama ang isa't isa. Walang gustong pumutol yon.
Kung hindi pa humangin, hindi pa maghihiwalay ang mga tingin nila. Itapon mo ang basura. Inis niyang utos kay Blake. Halika at ilalagay kita sa plastic. Matagal na kitang gustong itapon. Puisit ka talaga. Hindi ako ang basura. Sira ulo. Ikaw ang mas mukhang basura. Itapon mo kaya ang sarili mo. Patuloy lang sila sa pagtatalo habang naglilinis. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay sinisilip sila ng mga magulang mula sa loob ng bahay. Pinagkasya ng mga ito ang mga sarili sa maliit na siwang ng bintana. Kahit siksikan ay baliwala sa mga ito, makita lamang ang ginagawa ng dalawa. Ang cute ng mga anak natin. Kahit palagi silang nag-aaway, hindi naman may kakaila na nagtutulungan sila sa mga gawaing bahay. Parang kailan lang nang iuwi natin sila galing sa orphanage. Malalaki na sila pero parang mga bata pa rin kung magtalo. Libangan na yata nilang pag-aaway? Sabi ni Ella, ang mommy ni Maddie. Matitigil na rin sila sa pag-aaway pagkatapos ng kasal best friend. Sa ibang bagay na nila itutuon ng isip at yun ay ang bigyan tayo ng mga apo. Matutupad na rin ang pangarap natin. Masayang sagot ni Belle, ang mommy ni Blake. Tama ka best friend. Nasasabik na ako makita ang mga apo natin. Papasok na sila rito. Biglang sabi ng daddy ni Blake na siyang nasa unahan. Nagmamadali itong tumayo. Nakalis agad ang dalawang ginang sa pagkakasilip. Pero hindi agad nakakilos ang daddy ni Maddie na nasa hulihan ng tatlo. Natumba si Resty sa sahig at eksaktong bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo riyan, Dad? Bakit nakadapa ka sa sahig? Kunot noong tanong ni Maddie. Kaagad nakaisip ng palusot ang daddy ni Maddie. Kinampay nito ang mga kamay at paa. Nagsasanay ako lumangoy, anak. Sa bitsang kasal niyo ni Blake at mapapalaban ako sa paglangoy kay Tito Rod mo. Hindi ako papayag na matalo. Bakit sa sahig ka nagsasanay at hindi sa swimming pool? Gabi na at malamig sa pool, anak. Baka magkasakit ako ron. Mahina pa naman ako sa lamig. Katwiran nito. Itigil mo na yan, Dad. Wala namang magaganap na kasal eh. Hindi ko papakasalan si Blake kahit pilitin niyo pa ako. Sabi ni Maddie bago dumiretso sa kusina. Kasunod nito si Blake na siyang may dala sa mga hugasin. Wala silang pagpipilian dahil sila rin ang maghuhugas nun. Ang yaman ng mga umampon sa kanila, pero ayaw kumuha ng kasambahay. Friendship goals din daw ng mga ito ang pagsilbihan ang sariling pamilya. Kinabukasan, nagulat ang mga magulang ni Maddie nang bumaba mula sa silid ang dalaga. Nakasuot si Maddie ng itim na dress, gloves at sapatos. May nakatali pang itim na laso sa leeg nito. Saang lamay ka pupunta, iha? Nagtatakang tanong ni Ella habang pinagmamasdan ng suot ni Maddie. Hindi po ako pupunta sa lamay, Mommy. Nagluluksa po ako. Diyos ko, sinong namatay, anak? Gulat nitong tanong. Ang puso ko po, Mommy. Namatay to kahapon nang sabihin niyong ikakasal na ako kay Blake. Hindi matanggap ng puso ko ang desisyon niyo kaya nagpakamatay na lang siya. Madamdamin at malungkot niyang sagot. Akala ko naman kung sino na ang namatay. Hayaan mo't babalik ang buhay niyan kapag nakita si Blake. Sa kabilang bahay tayo kakain ng agahan para bumalik ang buhay ng puso mo. Halika na. Walang buhay na naglakad si Maddie patungo sa kabilang bahay. Wala rin naman siyang magagawa dahil hinila na siya ng mommy niya. Pagpasok sa kabilang bahay, gulat na gulat din ang mga magulang ni Blake nang makita siya. Meant to be talaga kayo ni Blake, Maddie. Sabi ni Belle bago nito tingnan ng anak. Tumingin si Maddie kay Blake at muling nasira ang araw niya nang makitang nakaitim din ito. Nagpapaawa pa naman siya sa mga magulang, pero ang ending natuwa pa ang mga ito dahil mukha silang naka-couple outfit ni Blake. Magpalit ka ng damit mo bago pumasok sa opisina. Ayoko magmukha tayong couple at pag-usapan ng mga empleyado ron. Mahina niyang singhal kay Blake habang nasa harapan sila ng mesa. Magkatabi ang upuan nila habang ang mga magulang naman nila ay may sariling usapan. Walang tigil ang topic ng mga ito tungkol sa kasal. Wala nang oras. Mahuhuli ako sa trabaho kapag nagbihis pa ako. Huwag ka na lang sumabay sa akin pagpasok sa opisina para hindi makita ng mga tao na parehong kulay itim ang suot natin. Paano hindi ako sasabay iisa ang kotse at driver natin? Huwag ka na lang kumain. Magpalit ka na lang ng damit mo. Ikaw ang huwag kumain. Uutusan mo pa ako. Bumalik ka sa bahay niyo at magpalit ng damit. Mas nauna ako nagbihis kaysa sayo. Mas nauna ako sayo. Before 7 a.m. tapos na ako mag-prepare. Kaya ikaw ang magpalit ng damit. No, 6 a.m. nakabihis na ako kaya ikaw ang magpalit, Maddie. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Kaya pumasok sila sa opisina na parehong kulay ang suot na damit.
Tandaan mo, hindi ako magpapakasal sa'yo, Blake. Angil ni Maddie habang nasa sasakyan sila. Ako ang dapat na magsabi niyan. Hindi kita pakakasalan, Maddie. Mas tandaan mo yan. Good. Mabuti't nagkasundo tayong dalawa sa bagay na to. Hindi tayo dadalo sa kasal para matapos ng kahibangan ng mga magulang natin. Deal. Mabilis na sang-ayon ni Blake. Sa unang pagkakataon ay nagkasundo ang dalawa. Walang magaganap na kasal kung hindi sila pupunta. Lingid sa kaalaman nila Maddie at Blake ay naririnig sila ng mga magulang gamit ang ongoing call sa cellphone ng kasamang driver ng dalawa. Magkakasama ang mga ito sa iisang sasakyan patungo sa opisina. Nakaset ang loudspeaker sa cellphone ni Ella at naririnig yon ng mga kasama sa sasakyan. Kailangan natin magplano para pumunta sila sa araw ng kasal. Seryosong sabi ni Rod na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Katabi nito sa unahan si Resty habang nasa likuran ang dalawang ginang. May naisip ako. Masiglang sabi ni Ella habang nakangiti. Anong naisip mong paraan, sweetie? Tanong ng asawa nito. Kaagad inilahad ni Ella ang naisip na plano sa mga kasama. Seryosong nakinig ang mga ito at aktibong nagbibigay ng opinyon para maisagawa ang plano. Wala sa bokabularyo ng mga ito na maudlot ang nalalapit na kasal ng mga anak ng mga to. Sa opisina, habang lunch break ay nagsumbong si Maddie sa kaibigang bading at sekretarya niyang si Rain. Marami itong words of wisdom, kaya alam niyang matutulungan siya nito. Pero ang bruha, tinawanan lang siya nang sabihin niya ang dahilan ng pagluluksa niya. Seryoso ako bakla, huwag mo kong tawanan dyan. Naiinis niyang sabi. Girl, ang OA mo, hello? Si Blake Miller lang naman ang pakakasalan mo. Ang yummy kaya nun. Siya ang pantasya ng mga kababaihan at kabaklaan dito sa building natin. Guwapo na, sobrang yaman pa. Actually, bagay naman kayong dalawa. Maliban sa mga anak kayo ng founder nitong kumpanya at pareho kayong single, pareho rin kayong matalino pagdating sa trabaho. Malaki talagang ambag niyo sa kumpanya bilang Chief Operation Officer at Head Designer. Isa rin kayo sa mukha ng elegant clothing house at pamilya niyo ang nasa likod ng tagumpay nitong kumpanya. Hindi nakapagtataka kung kayo ang magkatuluyan. So dapat pala mag-celebrate ako dahil ikakasal kami ng mortal kong kaaway? Sarkastiko niyang tanong. Bakit ba kasi palagi kayo nag-aaway ni Blake? Hindi na kayo mga bata. Grow up, girl. Ewan ko ba? Ang naaalala ko lang, inaasar na niya ako simula nang mapunta ako sa orphanage. Alam mo naman na iniwan ako ng nanay ko sa palengke at naging palaboy ako ng ilang buwan, di ba? Bungi at payat ako noon tapos madungis. Simula noon, lahat na lang pinagtatalunan namin. Isa kami sa sakit ng ulo sa orphanage nung naroon pa kami. 8 years old naman nung sabay kaming inampon at hindi namin inaasahan na magkapit-bahay lang kami. Kaya yun, hindi na kami natigil sa pag-aaway hanggang ngayon. Baka mahal niyo talagang isa't isa, pero sa negatibong paraan niyo lang na ipapakita. What? No way! Malabong mahalin ko ang taong yun, no? Hindi na lang ako mag-aasawa kung siya lang ang mapapangasawa ko. Napaka-immature kaya niya. Wala sa kanya ang tipo kong lalaki, no? Tulak ng bibig-kabig ng dibdib, girl. Baka kainin mo yung mga sinabi mo at hindi mo namamalayan, mahal mo na pala si Blake. Kung may matres lang sana ako, inakit ko na siya. Kahit buntisin niya lang ako, masaya na ako. Ang gwapo talaga ng Papa Blake ko. Ang yummy-yummy kaya niya. Tila nananaginip nitong sabi. Napangiwi si Maddie sa sinabi ng baklang kaibigan. Hindi niya maintindihan kung bakit yun ang nakikita ng karamihan kay Blake. Gwapo raw ito, pero hindi niya nakikita yun sa lalaki. Isang bully na bata pa rin ang tingin niya kay Blake at nakatatak yun sa isip niya. First impression last daw, sabi ng iba, at naniniwala siya sa kasabihang yon. Pagsapit ng hapon, pinapatawag si Maddie ng daddy niyang si Resty sa opisina. Ito ang creative director ng elegant clothing house at ang mommy naman niya ang fashion designer. Samantalang ang mga magulang ni Blake ang managing at finance director ng kumpanya. Kakaiba talaga ang friendship goals ng mga magulang nila dahil matagumpay ang clothing house ngayon dahil sa tulong-tulong na pamamahalan ng mga ito. Dad, bakit mo po ako pinatawag? Magalang niyang tanong sa ama. Take your seat first, Maddie. Seryoso nitong sabi. Sumunod siya at umupo sa bakanting upuan sa harapan ng mesa nito. As the head designer of this company, I will assign you for a closed-door meeting later, anak. You'll meet our brand manager abroad. May mga concern siya tungkol sa design ng mga damit na pinapadala natin sa ibang bansa. Akala ko po ba nakaalis na si Miss Stewart?
May nakalimutan pa ba siyang itanong nung nakaraang meeting namin? Nagtataka niyang tanong. Tanungin mo na lang siya mamaya, Maddie. Bumalik ka na sa opisina mo. Pagtatapos nito sa usapan. Okay po, Dad. Nalilitong lumabas ng opisina si Maddie. 3 araw pa lang ang nakalilipas simula na mag-usap sila ng brand manager at naayos na rin nila ang mga dapat ayusin. Siniguro niya na hindi design ang problema kaya mahina ang brand nila sa ibang bansa. Nag-aral siya ng fashion design sa London College of Fashion at mataas ang nakuha niyang marka nang matapos siya. May tiwala siya sa sariling kakayahan. Siguro may kakulungan sa marketing strategy kaya mahina ang brand nila. Mamaya ko na lang itatanong ang mga concern niya. Sabi niya bago pindutin ang elevator. Akala ko ba naayos mo ng tungkol sa concern ng brand manager abroad? Bakit may meeting na naman tayo sa kanya? Napahawak sa dibdib si Maddie nang biglang nagsalita si Blake sa tabi niya. Hindi niya namalayan na naroon din ito sa top floor kung nasaan ang opisina ng mga magulang nila. Ako lang ang may meeting sa kanya at hindi ka kasama, Blake. Isa pa, huwag kang basta-basta nagsasalita sa tabi ko. Baka pagkamalan kitang multo. Sabi niya rito. Humarap ka sa salamin at makikita mo ang multo. Tumaas ang isang kilay ni Maddie nang makita ang lukot na mukha ni Blake. Palagi naman itong naiinis kapag nasasagutan sila. Pero kakaiba ito ngayon. Mukhang masama talaga ang mood ni Blake dahil hindi mawala ang kunot sa noon nito hanggang sumakay sila sa elevator. Kung inuutusan ka ni Tito at Tita na samahan ako mamaya, wag mo nang gawin, Blake Miller. Ayoko mainis sa meeting ko dahil sa mukha mo. Sabi niya rito habang nasa loob sila ng elevator. Hindi ka espesyal para samahan ko, Maddie. May concern din si Miss Stewart sa mga produktong pinadala namin. May mga punit at hindi maayos na tahiraw sa mga damit. Imposible yun dahil maayos ang operation at production ng kumpanya. Sang-ayon si Maddie sa sinabi ni Blake. Knowing Blake na super meticulous at perfectionist, imposibleng magkaroon ng bad order ang mga produkto nila. Yun siguro ang dahilan kaya bad mood ito. Kung may dapat siyang ikahanga sa binata, yun ay ang pagiging mahusay nito sa negosyo. Kahit para silang aso at pusa kapag nag-aaway, pagdating naman sa trabaho ay iniisang tabi muna nila ang pagkainis sa isa't isa. Nagkakaisa silang dalawa kapag usapang trabaho na. Okay, huwag ka na lang sisingit mamaya sa usapan namin ni Miss Stewart. Mabilis ako mainis kapag pinuputol ang sinasabi ko. Hindi ako papasok sa meeting room habang nasa loob ka pa, Maddie. Ayokong marinig ng nakakarindi mong boses. So do I. Mabuti na yung malinaw sa'yo ang gusto ko. Sabi na lang niya. Naging tahimik silang dalawa sa loob ng elevator. Record-breaking yon dahil natiis nilang hindi magtalo sa loob ng 5 minuto. Akala ni Maddie ay tuloy-tuloy na ang katahimikan nila ni Blake. Pero naputol yun nang bumukas ang elevator sa 28th floor at pumasok si Antonio, ang fashion photographer ng clothing house. Hello, Miss Harrison. How are you? Ilang araw din tayong hindi nakita simula nang mag-leave ako. Would you mind if I'll invite you for dinner later? Nakangiti nitong tanong na hindi man lang pinansin si Blake. I'm sorry, Antonio. May meeting ako mamaya. I'll go with you later, then after your meeting, we'll eat together. I'm with her, Mr. Laharca. Singit naman ni Blake. Kunwaring nagulat si Antonio nang tumingin kay Blake. Parang hindi nito nakita ang binata pagpasok kanina. Oh, nariyan ka pala, Mr. Miller. Good to see you again. Ashley sent her greetings for you. Bati nito bago ngumisi ng bahagya. Get lost. Masungit na tugon ni Blake. Nabalitaan ni Maddie mula kay Rain ang personal na alitan ni Blake at Antonio. Noong una ay hindi pa siya naniniwala na nag-away ang mga ito dahil sa iisang babae. Pero sa nakikita niya ngayon ay mukhang may katotohanan ngayon. Masama ang tingin ni Blake kay Antonio, habang si Antonio naman ay sarkastikong nakangiti kay Blake. I'm sorry, Mr. Miller. I can't give up my job here. Anyway, Miss Harrison. Sabi nito bago muling tumingin kay Maddie. Let's go out some other time. I'm sorry again, Antonio, but I'm not interested going out with you. Matapat niyang sagot. Malinaw kay Maddie ang intensyon ni Antonio. Nagpapakita ito ng interes sa kanya, pero hindi ito ang tipo niya sa mga lalaki. Masyadong mapaglaro sa mga babae si Antonio at marami na itong naging kasintahan sa clothing house, lalo na ang mga modelo nila. Ayaw niyang mapabilang sa mga koleksyon nito ng babae. Are you sure? Single naman ako ngayon at walang magagalit kung lalabas tayong dalawa. Kahihiwalay lang namin ni Ashley kahapon. Nalaman ko kasi na hindi pala masarap ang ex-girlfriend ni Mr. Miller. Sabi nito at bahagyang tumingin kay Blake. Nainis si Maddie sa kagaspangan ng ugali ni Antonio.
Kung hindi lang ito magaling sa trabaho, baka matagal na itong wala sa kumpanya. I'm sorry to disappoint you, Antonio. Bahagyang umiti si Maddie pero matalim ang tingin niya kay Antonio. Bilang babae, ayaw niya sa ginagawa nito sa kapwa niya babae. But I'm getting married soon. So please stop pestering me. I hate pests, you know. Sabi pa niya para tigilan na siya nito. Ngumiti si Antonio, pero alam niyang peke yon. Parang ngayon lang nito naranasang tanggihan ng isang babae. Gwapo naman ito at sadyang maapil, pero hindi niya gusto ang ugali ng lalaki. Mas attracted siya sa ugali kaysa sa itsura. I heard you're single, but how come you're getting married? Muling tanong ni Antonio. She doesn't have to explain herself to you, Mr. Laharca. Let's go, Maddie. Nagulat si Maddie nang hawakan ni Blake ang braso niya. Hindi siya nito palabas ng elevator nang bumukas yon. Hoy Blake, bitiwan mo nga ako. Bakit ka ba nanghihila? Hindi naman dito ang firm mo. Sabi niya nang makalayo sila sa elevator. Binitiwan siya ni Blake. I won't ride on the same elevator with that man. I'll stay in your office for a while. What? No way. Sumakay ka na lang sa ibang elevator o kaya naman maglakad ka na lang sa hagdan. 2 floors lang naman ang pagitan ng mga opisina natin. No, titigil muna ako sa opisina mo. Pagpupumilit ni Blake. Hindi pwede. Bumalik ka na sa opisina mo dahil may tatapusin pa akong trabaho ngayon. Istorbo ka lang doon. My decision is final. Hindi makapaniwala si Maddie nang baliwalain siya ni Blake at diretso itong pumasok sa opisina niya. Naiinis naman siyang sumunod dito. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga nang maupo ito sa high black executive chair sa harapan ng table niya. Excuse me, kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo na opisina ko to at upuan ko ang inuupuan mo? No need. I know this is your office. E di umilis ka sa upuan ko dahil may trabaho pa ako. Pakiramdam ni Maddie ay tumataas ang dugo niya kay Blake. Nagiinit ang mukha niya sa galit dahil kung umasta ito ay parang pag-aari ang upuan niya. Aalis din ako pagkatapos ng 30 minuto. Kung ganon, magtitiis ako na nakatayo rito at hintayin kang umalis? You can sit on the floor if you want. Baliwala nitong sagot. Napigtas ang pasensya ni Maddie. Galit niyang nilapitan si Blake. Hinawakan niya ito sa braso at hinila ito paalis sa upuan niya. Lumayas ka sa opisina ko, Blake Miller. Hindi natinag si Blake sa pagkakaupo. Binawi nito ang braso sa pagkakahawak niya. Nadala siya sa ginawa nito at aksidenteng napaupo sa kandungan ni Blake. Napahawak siya sa batok nito at naramdaman din niya ang braso ni Blake sa bewang niya. Maging ang binata ay nagulat din sa nangyari. Kapwa sila nakatingin sa isa't isa at may gulat na itsura. Miss Harrison, I forgot to... Oh, I'm sorry. Magkasabay na tumingin si Maddie at Blake sa direksyon ng pintuan. Nakita nila roon si Antonio na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Don't you know how to knock, Mr. Laharca? Seryosong tanong ni Blake sa lalaki. Hinigpitan pa nito ang pagkakayakap sa bewang ni Maddie nang tangkaing umalis ng dalaga sa kandungan nito. Ayaw niyang mabahiran ang maganda niyang imahe sa kumpanya kahit ayaw niya kay Antonio. Ngunit taliwas yata ang gusto ni Blake. Ayaw siya nitong pakawalan hanggat naroon ang lalaki. I've been knocking at the door, Mr. Miller. Wala naman ang sekretaryo ni Miss Maddie sa mesa niya para sabihin na narito ako. Kaya ba pumasok ka na lang dito nang walang pahintulot mula sa fiancé ko? Napasinghap si Maddie sa sinabi ni Blake. Wala pang nakakaalam ng tungkol sa kasal nila maliban sa kanilang pamilya at kay Rain. Fiancé? Ikaw ang pakakasalan ni Maddie? Yes, so please leave us alone. Nakakaabala ka sa amin, Mr. Laharca. Umigting ang panga ni Antonio. Napansin ni Maddie ang galit sa mga mata nito. Okay, babalik na lang. Huwag ka na rin lalapit kay Maddie. Kung may kailangan ka sa kanya tungkol sa trabaho, sabihin mo na lang sa sekretarya niya. Putol ni Blake sa sasabihin ni Antonio. Sure, Mr. Miller. By the way, congratulations. Sabi nito bago lumabas ng opisina. Hinintay muna ni Maddie ang pagsara ng pintuan bago niya balingan si Blake. Bakit mo sinabi sa kanya na ikakasal tayo ha? Walang magaganap na kasal sa pagitan natin. Alam mo yan. Singhal niya rito. Bahagya pa itong napapikit sa lakas ng boses niya. Sinabi ko lang yun para tigilan ka na niya, Maddie. Alam kong babalikan ka niya, kaya tumigil ako sa opisina mo ngayon. Ikaw ang bagong target ni Antonio. Ayaw ko lang na mapahama ka kapag nakuha niya ang loob mo. Sisirain niya ang buhay mo. Wow, maraming salamat sa concern ha. Sarkastiko niyang sabi.
Seryoso ako, Maddie. Kapag napahama ka, malulungkot ang mga magulang mo. Best friends ang parents natin at sigurado ako na malulungkot din ang mga magulang ko. Ayokong mangyari yun, kaya umiwas ka kay Antonio hanggat kaya mo. Napatili si Maddie nang buhatin siya ni Blake bago tumayo. Ibaba mo ako, Blake. Ano ba? Sure. Pabagsak siyang binitiwan ni Blake sa kanyang upuan bago ito tumalikod. Tumalbog pa ang pang-upo niya sa malambot na bangko at bahagyang umangat ang laylayan ng dress niya. Puwisit ka! Bakit mo ako binagsak? Sabi mo bitiwan kita. Sinusunod lang kita, Maddie. Oo nga, pero hindi ko sinabing ibagsak mo ko. Anong palagay mo sa akin? Bigas? Paano kung bigla akong tumaob, ha? Problema mo na yun dahil hindi ka nag-iingat. Buwisit ka talaga. Makakaganti din ako sa iyong lalaki ka. Inis niyang sigaw. Mabilis na kinuha ni Maddie ang ballpen sa ibabaw ng mesa at ibinato yun kay Blake. Tinamaan ito sa likuran. Tumigil sa paghakbang si Blake bago nito kunin ang ballpen sa sahig. Bumalik ito at inilagay ang ballpen sa mesa. Nagtaka si Maddie nang umikot si Blake sa mesa patungo sa kanya. Anong gagawin mo? Kinakabahan niyang tanong nang makita kung gaano ito kaseryoso. Nakikita ko ang panty mo, kulay pula. Natigilan si Maddie nang inayos ni Blake ang laylayan ng dress niya. Pagkatapos nun ay tahimik itong umalis. Nakalabas na ito ng opisina bago pa siya nakarecover sa pagkapahiya. Ang walang niya, nasira na nga ang araw niya, nasilipan pa siya nito ng panty. Nakakarami na talaga ito. Pagsapit ng gabi, magkasama pa rin sina Maddie at Blake patungo sa isang hotel. Hindi na yun bago kay Maddie dahil sa hotel din sila unang nag-meeting ni Miss Stewart. Tahimik sila ni Blake sa biyahe. Nahihiya pa rin siya dahil nakita nito ang underwear niya, pero pinipilit niyang alisin yun sa isip. Nang makarating sa hotel, kaagad nilang pinuntahan ang room number kung nasaan ang brand manager na kamiting nila. Sa loob na lang ako maghihintay, sabi ni Blake nang papasok na sila sa silid. Kaagad naman niya itong pinigilan. Sandali lang, Blake. Ang usapan natin ay maghihintay ka sa labas hanggang matapos ako sa meeting. Bakit papasok ka rin sa loob? Walang upuan dito sa labas. Ayokong maghintay na nakatayo rito. Bali walang sagot nito at naunang pumasok sa silid. Nainis na naman si Maddie. Pumasok din siya at malakas niyang isinara ang pinto ng hotel room. Tumingin sa kanya si Blake, pero inirapan niya lang to. Natigilan naman siya nang makita ang loob ng silid. Tamang room ba ang pinuntahan natin? Nagtataka niyang tanong. Nagkalat ang mga pulang petal sa sahig at sa ibabaw ng kama. Natatanglawan ng ilaw mula sa kandila ang buong silid. May isang mesa doon at 2 upuan. Nakalagay sa mesa ang isang bote ng alak at 2 kopita. We're being set up by our parents. Komento ni Blake kasabay ng buntong hininga. Kinuha ni Maddie ang cellphone at tinawagan ng mga magulang. Pero hindi sumasagot ang mga ito. Naiinis na lang niyang ibinalik sa bag ang phone. Gagawin talaga nila ang lahat para matupad ang friendship goals nila. Sa araw-araw nating pag-aaway, hindi pa rin nila nahalata na ayaw natin sa isa't isa. Bakit ba ipipilit pa rin nilang ikasal tayo? Naiinis niyang reklamo. Si Blake naman ay walang imik na nagtungo sa pinto. Hindi ko mabuksan ang pinto, Maddie. Namilog ang mga mata niya nang tumingin siya kay Blake. Nasa tapat ito ng pintuan at pinipihit ang doorknob. Nagmamadali naman siyang lumapit dito. Alisin mo ang kamay mo riyan. Tinapik ni Maddie ang kamay ni Blake. Pinihit niya rin ang doorknob ng bitiwan nito yon. Nadismaya siya nang hindi yun mabuksan. Nakakainis naman. Tumawag ka sa customer service, Blake. Utos niya sa binata. Hindi mo ako utosan, Maddie. Gawin mo kung anong gusto mo. Nadagdagan ng inis ni Maddie nang baliwalain ni Blake ang sinabi niya. Lumapit ito sa mesang naroon. Binuksan nito ang bote ng alak at nagsalin sa isang kopita. Bahagya pa nitong inikot ang alak sa baso bago uminom. Nagdadabog naman siyang lumapit sa telepono para tumawag sa customer service ng hotel. Pero naibagsak niya lang ang telepono nang putol ang linya nun. Pinaghandaan talaga nila to. Sinet up nga talaga nila tayo. Muli niyang sabi. Pabagsak na umupo sa kilid ng kama si Maddie. Ginulupan niya ang petals na hugis puso roon. Sinasayang mo lang ang lakas mo, Maddie. Wala silang plano na palabasin tayo rito. Alam mo, Blake, kahit ikulong nila tayo sa iisang silid, hindi pa rin matutuloy ang kasal natin. Hindi kita pakakasalan, okay? Alam ko, at ganun din ako sa'yo. Walang kasal na mangyayari sa pagitan nating dalawa.
Huminga ng malalim si Maddie bago tumayo. Lumapit din siya sa mesa at nagsali ng alak sa kopita. Nagtungo siya sa veranda habang iniikot-ikot ang laman ng baso. "What do you think should we do to stop her parents' craziness?" Tanong niya kay Blake bago uminom ng alak. Inisang lagok niya ang laman ng baso. Ramdam niya ang pagguhit ng init noon sa lalamunan niya. Tumabi sa kanya si Blake. Pareho nilang pinagmamasdan ngayon ang mga ilaw sa syudad. "Nothing can change our parents' mind. Kasal na lang natin ang hindi nila natutupad sa friendship goals nila at gagawin nilang lahat para matupad lang yun." "I love my parents, but I don't like this marriage. Hindi kita mahal, Blake. Ayokong ikasal sa taong hindi ko mahal. Ang pangarap ko'y humarap sa altar with the guy I chose and love." "Matagal na tayong magkakilala, Maddie, at alam ko ang bagay na yan. Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin. Oo, hindi natin mahal ang isa't isa. Pero kung ito ang magiging dahilan ng kalungkutan ng mga magulang ko, pipilitan na lang kitang pakasalan at mahalin. Sa ganitong paraan lang ako makakabawi sa kabutihan nila." Seryosang sabi ni Blake na nagpabaling ng tingin niya rito. "No way, Blake. We hate each other. Hindi natin mapipilit ang puso na mahalin ang taong kinaiinisan natin. Mabibigo lang ang parents natin kung pipilitin nating magsama. Pero hindi naman tayo masaya." "Hindi pa ba kabiguan kung tatanggi tayo sa kasal?" "Bakit ba biglang nagbago ang isip mo? Akala ko ba pareho nating hindi gusto ang kasal? Bumabaliktad ka na ba sa desisyon mo?" "Hindi naman. Naisip ko lang na..." Muling uminom sa hawak na kopita si Blake bago ito tumingin sa kanya. "Lasing ka na ba, Blake?" Tanong niya nang mapansin ang namumungay nitong mga mata. "I don't know. Mataas ang alcohol tolerance ko. Pero may kakaiba yata sa alak na to. Mabigat ang..." Hindi na natapos ni Blake ang sasabihin nang bigla itong nawalan ng malay. "Blake!" Nataranta si Maddie at sinalo ang katawan ni Blake. Pero natumba rin siya dahil sa bigat nito. Marahan niya itong inihiga sa sahig. Tinapik pa niya ang pisngi nito para gisingin. Pero nakaramdam din siya ng pagkahilo. Unti-unting kinain ng dilim ang kamalayan niya at bumagsak sa dibdib ni Blake. Samantala sa kabilang silid, nakahanda ang mga magulang ni Maddie at Blake para gawin ang susunod na plano. Nagtagumpay ang apat sa unang hakbang na ikulong ang dalawa sa iisang silid. At ngayon naman ay aalamin nila kung natutulog na ang mga anak. "Sweetie, ayusin mo ang uniform mo. Baka makilala ka nila pagpasok mo sa loob." Paalala ni Ella sa asawang si Resty. "Hindi nila ako makikilala sa suot kong to, sweetie. Bagay na bagay sa akin ang uniforme ng hotel cleaner, oh. Mukha pa akong matandang babae sa wig na pinasuot mo sa akin. Ang galing mo talaga pumili ng babagay sa akin." Proud nitong sabi. "Fashion director ako ng kumpanya natin, sweetie. Easy lang yan sa akin. Sige na, kumato ka na sa kabilang silid. Alamin mo kung natutulog na sina Maddie at Blake." "Okay, sweetie. Standby lang kayo rin, ha?" "Good luck, best friend," sabi naman ni Rod. Ngumiti si Resty bago lumabas ng silid. Sumilip naman ang tatlo sa pinto habang inaalis ni Resty ang lock sa labas ng silid ni Maddie at Blake. 3 beses din itong kumatok sa pinto bago nagsalita. "Room service po," sabi nito sa pinaliit na boses. Pinigilan naman ng tatlo ang pagtawa dahil naging tunog chipmunk ang boses ni Resty. "Resty, gamitin mo ang doorbell," mahinang sabi ni Belle. Pinindot naman ni Resty ang doorbell pero wala pa rin nagbubukas ng pinto. Kinuha na nito ang duplicate key na ibinigay ng manager ng hotel na kasabwat nila. Binuksan nito ang pinto at dahan-dahang pumasok. Pigil hininga naman ang tatlo na nakasilip sa pintuan habang hinihintay na lumabas si Resty. Maya-maya ay nakita nilang nagmamadaling lumabas si Resty. Akala ng tatlo ay nabulilyaso ito, kaya nagmamadali silang pumasok sa loob ng kabilang kwarto. Nataranta pa si Belle at biglang sinara ang pinto. "Best friend, nasa labas pa ang sweetie ko," sabi ni Ella. "Sorry best friend, nataranta lang ako." Paumanhin nito bago muling binuksan ang pinto. Nakangiting mukha ni Resty ang bumungad sa tatlo. "Uminom sila ng alak na may pampatulog. Natutulog na sila ngayon. Tapusin na natin ang plano." Masayang sabi nito. Nagmamadaling kumilos ang apat. Bumalik sila sa silid ni Maddie at Blake. Pinagtulungan ng mga itong ilipat sa kama ang dalawa. Kinuha naman ni Resty at Rod ang kumot sa kama at nilakasan ng aircon. Inalis naman ng dalawang ginang ang damit ng dalawa at underwear lamang ang natira. "Ang perfect naman ng mga anak natin, best friend. Ang gwapo at ang ganda nila."
Sabi ni Belle na humahangang nakatingin sa dalawang natutulog. Nagmana sila sa atin, best friend. Kaya nga bagay na bagay silang dalawa eh. Sana'y bigyan na nila tayo ng apo. Umaasang sabi ni Ella. Sweetie, umalis na tayo. Baka bigla silang magising at makita tayo. Paanyaya ni Resty. Ngumiti sa isa't isa ang dalawang ginang bago sumunod sa dalawang Ginoo palabas ng silid. Dala-dala ng mga ito ang damit ng dalawa, kumot at remote control ng aircon. Plano talaga nilang lamigin sina Maddie at Blake para matupad ang pangarap nilang apo mula sa mga ito. Sa kalagitnaan ng gabi, bahagyang nagising si Blake dahil sa sobrang lamig. Mabangon sana siya para hinaan ng aircon, pero natigilan siya. Nakasiksik sa katawan niya si Maddie. Nanginginig ang katawan nito sa lamig. Kapwa sila naka-underwear at wala ring kumot sa ibabaw ng kama. Shit, ito ba ang plano nila? Hindi yata nila naisip na maaari kami magkasakit sa sobrang lamig dito. Naiiling na sabi ni Blake. Dahan-dahan siyang kumilos sa ibabaw ng kama para hindi magising si Maddie. Kaagad niyang hinanap ang mga damit sa silid. Pero wala yun doon. Sinubukan niya rin buksan ang pinto, pero nakalak yata yun mula sa labas. Wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik sa kama nang maramdaman ang labis na ginaw. Tumabi siya kay Maddie para mabawasan ang lamig na nararamdaman niya. Pero natigilan siya nang bigla itong yumakap sa kanya. Napigil niya ang paghinga nang dumikit ang dibdib ni Maddie sa katawan niya. Biglang uminit ang pakiramdam niya nang bahagyang sumilip ang punong dibdib nito sa bra. Bumuntong hininga si Blake. Iniwasan niyang tumingin kay Maddie. Ayaw niyang makita ang kasalukuyan nitong itsura ngayon. Aminado naman siya na malaki ang pinagbago ni Maddie simula nang ampunin sila ng mga magulang. Lumaki itong sexy at maganda, pero hindi maikakaila na mainit pa rin ang dugo nito sa kanya. Sa sitwasyon nila ngayon, mukhang iba naman ang nagiinit sa kanya. Maddie, wake up. Gising niya rito, pero mahimbing pa rin ang tulog ng dalaga at komportableng nakayakap sa kanya. Mag-iingay na naman to kapag nakitang magkatabi kami sa kama. Ang sakit pa naman sa tenga ng boses nito. Muli niyang sabi. Hinira ni Blake ang cover ng kama at yun ang ginawa nilang kumot. Muli naman niyang naramdaman ang pag-ikot ng hangin. Hindi niya namalayan na nakatulog ulit siya habang magkayakap sila ni Maddie. Hindi pa nagtatagal sa pagtulog si Blake nang muli siyang magising sa malakas na sigaw ni Maddie. Oh my God! Bakit ka nakayakap sa akin, Blake? Pakawalan mo ko! Manyak! Bahagyang humikab si Blake. Hindi pa sapat ang tulog niya at inaantok pa siya. Hoy, hindi ako manyak. Para sabihin ko sa'yo, ikaw ang unang yumakap sa akin, Maddie. Malamig sa silid na to at wala rin akong pagpipilian kundi yakapin ka. Baka manigas tayo sa lamig kung hindi ko ginawa yun. Okay lang na yakapin mo ako, Blake. Pero hindi ko mapapalampas na alisin mo ang damit ko. Nasaan ang mga damit ko, ha? Walang yaka. Manyakis ka talaga. Tumigil ka nga. Wala akong kinalaman sa damit mo. Itanong mo na lang sa mga magulang natin pagbalik nila. Alam kong babalik sila mamaya dahil sila ang nag-set up nito. Matulog ka na ulit. Hindi rin tayo makakaalis dito nang walang mga damit. Sarado rin ang pintuan at mukhang nakalak yun mula sa labas. Muling pumikit si Blake para matulog ulit. Nakabalot pa rin sa kanila ang cover ng kama at nanatiling yakap niya si Maddie. Malamig pa rin ang silid kaya ayaw niyang mawala ang init na nanggagaling sa katawan ng dalaga. Hindi ko lubos maisip na magagawa nila to sa atin. Mahal ba tayo ng mga magulang natin? O ginagawa nila tayong kasangkapan para matupad ang friendship goals nila? Para tayong nasa freezer sa silid na to. Hindi ba nila iniisip na baka manigas tayo sa lamig dito, Blake? Saka grabe naman ang trip nila. Kinuha talaga nila ang damit natin habang natutulog tayo. Nahimigan ni Blake ang hinanakit sa boses ni Maddie, kaya muli siyang nagmulat ng mga mata. Nakita niyang nakatingin sa kisame ang dalaga. Huwag mo silang pag-isipan ng masama, Maddie. Kung hindi nila tayo mahal, matagal na nating naramdaman yun. Mahal tayo ng mga magulang natin. Tayo ang nagbibigay kulay sa buhay nila. Unawain na lang natin na tayo rin ang tutupad sa mga pangarap nila. Nakakainis. Ang sama kong anak para isipin sa kanila ang bagay na to. Ang mahalaga ay na itama mo agad ang maling iniisip mo sa kanila. Maliban sa mga madre sa orphanage, ang mga magulang natin ang isa sa mga mababait na taong nakilala ko. Minahal nila tayo na parang tunay na anak. Sabi niya bago muling pumikit. Naging tahimik si Maddie. Akala ni Blake ay natulog ulit ito. Pero ilang saglit lang ay muli itong nagsalita. Blake, paano ka nga pala napunta sa orphanage?
Tanong ni Maddie upang mabawasan ang inis na nadarama at ang lamig sa buong silid. Awkward na magkayakap sila sa ayos nila, pero wala itong magagawa dahil kailangan nilang magyakap para hindi sila manigas sa lamig. Ngayon lang nagtanong ng tungkol doon kay Blake si Maddie. I was left there when I was a baby. Yun ang sabi ni Sister Lily sa akin. Tukoy niya sa isang madre ng orphanage. Hindi mo ba hinanap ang mga magulang mo, Blake? Nope. Leaving me alone means they don't want to be with me. Okay na ako ngayon at sana ganun din sila. Ayaw mo bang malaman kung bakit iniwan ka nila sa bahay ampunan? I know my mother's reason through her letter. She left me to build a new family. Yun ang nakasaad sa sulat na iniwan niya kay Sister Lily. Pareho pala tayong tinalikuran ng mga nanay natin para sa ibang tao. Yes, pero pareho rin tayong nagkaroon ng mabuting pamilya, Maddie. It's enough reason to be grateful. You're right. So bakit mo ako binubuli nang dumating ako sa orphanage? Muling tanong ni Maddie. Dahil ang pangit ng ugali mo at sobrang sungit mo noon. Ako lang ang matyagang kumakausap sa'yo noon sa orphanage. Nilalayuan ka kasi ng ibang bata dahil sa ugali mo. Ang totoo, napipilitan lang ako nalapitan ka dahil sa utos ni Sister Lily. Kailangan mo raw ng kausap dahil na-trauma ka noon. Ano bang nangyari sa'yo bago ka napunta sa orphanage? Matapat niyang sagot. Pinagtangkaan na kong halayin ang kinakasama ng nanay ko. Ano? Gulat na bulalas ni Blake. Bahagya pa siyang bumangon para tingnan si Maddie, pero mabilis siyang itinulak ng dalaga sa pagkakahiga. Huwag ka nang kumilos sa higaan mo, Blake. Naiilang na nga ako sa pwesto natin, dadagdagan mo pa. Masungit na sabi ni Maddie. Okay, sorry. Ituloy mo na lang ang sasabihin mo. Pinagtangkaan na kong halayin ang kinakasama ng nanay ko noon. Ang bata ko pa para malanasan yun. Nagsubong ako sa nanay ko pero mas naniwala siya sa lalaking yun. Akala ko kakampi ko siya, pero iniwan niya ako sa palengke. Hindi ko alam kung paano bumalik sa bahay namin. At simula nun, naging palaboy na ako. May ibang pulubin na lumalapit sa akin pero kinukuha lang nilang pinalimusan ko. Kapag hindi ko ibibigay, sinasaktan nila ako. Wala akong kakampi noon kundi ang sarili ko. Nasanay ako mag-isa, kaya malaking adjustment ang nangyari sa akin nang isama ako ni Sister Lily sa orphanage. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko naramdaman na mag-isa ako sa orphanage. Ngayon ko lang naisip to. Malaki pa lang ang bag ng pang-aasar mo para mawala ang lungkot ko at napalitan din ng inis. Sabi ni Maddie at bahagya pa itong natawa. You're welcome. Hindi ako nagpapasalamat sa iyo, no? Araw-araw yata akong high blood dahil sa iyo. Parang mas gusto ko na lang maging malungkot kaysa ma-high blood dahil sa iyo. Fine, hindi na kita aasarin para hindi ka na ma-high blood. Hindi ako naniniwala sa iyo, Blake. Baka hindi ka makatulog kapag hindi mo ako nakitang nagagalit. Babawasan ko na lang ang pang-aasar sa iyo. Narinig ni Blake ang marahang pagbuga ng hangin ni Maddie. Tila may inilabas itong mabigat na nararamdaman mula sa dibdib. Blake, nilagyan yata nila ng pampatulog ang alak. Ang bilis ko nakatulog kanina at ngayon inaantok pa rin ako. Ang lakas talaga ng trip ng mga magulang natin. Mahina nitong sabi kasunod ng paghikab. Pareho tayo nang iniisip. Hindi tayo makakatulog agad kung normal na alak lang ang ininom natin kanina. Marahang kumilos si Maddie sa loob ng mga bisig ni Blake. Humarap ito sa kanya at mas lumapit pa. Blake? Yes? Inangat nito ang tingin sa kanya. Nagsalubong ang mga tingin nila. Bumigat ang paghinga ni Blake sa maliit na distansya ng mga mukha nila ni Maddie. Sa tingin mo, magiging masaya ang mga magulang natin kapag kinasal tayo? Yeah, why? Magiging masaya ka rin ba kung magpapakasal ako sa'yo? Magiging maayos kaya ang buhay natin bilang mag-asawa kung palagi tayong nag-aaway at hindi natin mahal ang isa't isa? Hindi agad nakasagot si Blake. Naninibago siya sa seryosong usapan nila ni Maddie. Hindi niya rin alam kung anong isasagot sa tanong nito. Sa totoo lang ay hindi niya masabi kung anong kasalukuyang nararamdaman. Hindi ba natin masasagot yan kung wala pa tayong sa sitwasyong yan, Maddie? Subukan muna natin at kung pareho tayong hindi masaya, saka natin isipin ang paghihiwalay. Sa ngayon, ang isipin muna natin ay ang kasiyahan ng mga magulang natin. Tama ka. Kasiyahan ng mga magulang natin ang mas mahalaga sa ngayon. Matatanda na sila. Nakuha na rin nila ang mga bagay na gusto nila. Ito na lang ang tanging pangarap nila na pwede nating ibigay sa kanila. Sabi nito bago umiwas ng tingin. Isinandal ni Maddie ang noo sa dibdib ni Blake.
Ilang saglit lang ay narinig ni Blake ang magaan nitong paghinga. Isang sinyalis na nakatulog na ito. Marahan niya itong hinapit payakap bago pumikit. Nararamdaman niyang may magbabago pagkatapos ng gabing to. Sana ay pumabor yun sa kanya. Kinaumagahan ay masayang pinagmasdan ng mga magulang sina Maddie at Blake habang magkayakap na natutulog pa rin. Hinintay magising ng mga ito ang dalawa at walang paglagyan ang tuwa ng mga ito nang sabihin ni Maddie at Blake na handa na silang pakasalan ng isa't isa. Nang sumunod na mga araw, walang sinayang na sandali ang mga magulang ng dalawa at inanunsyo agad sa buong kumpanya ang nilalapit nilang kasal. Araw-araw na lamang ay sinasalubong ng congratulations si Maddie at nagsasawa na siyang magbigay ng peking ngiti para ipakita na masaya siya. Good morning, our soon-to-be bride. Masiglang bati ni Rain sa dalaga pagdating sa opisina. Morning. Walang gana niyang tugon. Bakit pumasok ka pa ngayon? May prenup shoot kayo ni Sir Blake, di ba? After lunch pa yon. Naipadala mo na ba sa opisina ni Mommy ang mga bago nating design? Tanong niya rito bago simulan ng trabaho. Of course! Kanina ko lang ibinigay sa sekretary ni Mrs. Harrison. Okay, thank you. Girl, anong pakiramdam ng ikakasal sa pantasya ng mga kababaihan at kabaklaan? Masarap ba? It's normal and nothing special. Go back to work, Rain. Ang tamot naman mag-share? Nakanguso nitong sabi bago bumalik sa mesa nito. Hindi na lang ito pinansin ni Maddie, pero napahinto ang kamay niyang may hawak na electronic pen. Nakatutok lang yun sa screen ng iPad niya para gumawa ng mga bagong design. Naiisip niya ang nalalapit nilang kasal ni Blake. 2 weeks na lang yun at hindi na siya pwedeng umatras. Nagbigay na siya ng assurance sa mga magulang at hindi niya kayang mawala ang kasiyahan ng mga ito kapag hindi natuloy ang kasal. Sana maging maayos ang pagsasama namin ni Blake. Bulong niya sa sarili bago sinimulan ang pagguhit ng design sa iPad. Naging abala sa trabaho si Maddie, pero hindi niya nakalimutan ang prenup shoot nila ni Blake. Sa studio yun gaganapin na nasa loob lang ng gusali. Nagtungo siya roon kasama si Rain. Hindi naman napigilan ng bakla ang pagtili nang makita si Blake. Nakasuot ito ng 3-piece suit at maayos na rin ang buhok nito. Fresh ang itsura kahit medyo nakakunot ang noo. Ang gwapo talaga ni Sir Blake, ang sarap luhuran. Ang landi mo bakla, tumahimik ka nga. Naiinis niyang saway dito. Huwag ka nang magselos, girl. Hindi ka naman ipagpapalit ni Sir Blake sa isang katulad ko, no? Ikaw ang gusto niyang lumuhod sa kanya. Hindi ako nagsiselos. Inirapan niya ito bago lumapit kay Blake. Ewan ko sa'yo, girl. Ang dami kayang naiinggit sa'yo dahil ikaw ang nagwagi kay Sir Blake. E di sa inyo na. Kung pwede nga lang, no? Magbihis ka na nga para matapos na to. Salubong nitong sabi sa kanya. Nagtaka si Maddie na tila ayaw magtagal ni Blake sa loob ng studio. Nasagot naman ang nasa isip niya nang makita si Antonio. Nakalimutan niyang may alitan ang dalawa at si Antonio pa ang photographer nila. Hello, Miss Harrison. Bati ni Antonio na nakangiti. Kumaway pa ito sa kanya dahil medyo malayo ito sa kanya. Huwag kang dadaan dyan, Maddie. Dito ka sa kabila dumaan patungo sa dressing room. Sabi ni Blake. Hinila pa siya nito at marahang tinulak patungo sa kabilang direksyon. Mas malayo yun sa dressing room kaysa sa daan malapit kay Antonio. Ang weird mo, Blake. Sabi na lang niya. Hindi na siya nagpumilit dumaan sa mas malapit dahil nakaharang doon si Blake. Mabilis naman siyang inayusan ng fashion stylist ng kumpanya. Ilang sandali pa ay nakaharap na sila sa kamera at gumagawa ng iba't ibang pose. Nagawa naman niyang ibang mga pose, pero nahirapan siya sa almost kiss pose nila ni Blake. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at nadidistract siya sa mainit nitong hininga. Relax lang, Miss Harrison. Kitang-kita ang pagka-tense mo sa kamera. Nahahalata tuloy na napipilitan ka lang pakasalan si Mr. Miller. Pangaasal ni Antonio. Halatang hindi nagustuhan ni Blake ang sinabi ni Antonio. Matalim itong tumingin sa photographer. Make sure to capture this pose, or else you'll lose your job, Mr. Laharca. Nagtaka si Maddie kung anong pose ang sinasabi ni Blake. Nagulat na lang siya nang hapitin nito ang baywang niya. Marahan din itong hinawakan ng batok niya. Ganoon na lamang ang pamimilog ng mga mata niya nang halikan siya ni Blake sa labi. Para siyang tinakasan ng hangin sa katawan at tanging malakas na tibok ng puso lamang ang nararamdaman niya. Close your eyes, Maddie.
Mahina nitong sabi habang magkalapat ang mga labi nila. Tila na hipnotismong sumunod dito si Maddie. Namalayan na lang niyang nakapikit ang kanyang mga mata at nakayakap na siya sa batok ni Blake. We're done. Malakas na sabi ni Antonio. Natauhan naman si Maddie at mabilis na humiwalay kay Blake. Nag-init ang mukha niya nang makitang nakangiti ito sa kanya. Anong problema mo, Blake? Huwag kang nga umiti riyan. Kinikilabutan ako sa'yo. Nahihiya niyang saway rito. Hindi naman nagpaawat si Blake. Hinawakan nito ang isa niyang pisngi at hinalikan ang gilid ng ulo niya. See you later. Masuyo nitong sabi bago umalis. Bumugan ng hangin si Maddie pagkaalis ni Blake. Nagiinit pa rin ang pisngi niya at hindi pa rin humuhupa ang mabilis na tibok ng puso niya. Grabe, ang hot ng eksena niyo kanina, girl. Kinikilig na sabi ni Rain. Tigilan mo ka, bakla. Huwag mo nang ipaalala yun. Kinikilabutan ako. Anong lasa ng labi ni Sir Blake, girl? Matamis ba? Aminin mo, first kiss mo yun, no? Iniwasan niya si Rain, pero humarang naman si Antonio sa harapan niya. Maddie, can we talk after work? May pakiusap nitong sabi. Maaga kung uuwi mamaya, Antonio. Sabihin mo na lang ngayon ang gusto mong sabihin sa akin. It's a private matter, Maddie. Sabi nito bago tumingin sa mga kasama nila sa studio. Come to my office if you want privacy. Gusto ko sana sabihin habang nagdi-dinner tayo. Bumantong hininga si Maddie. Seryoso niyang tinignan si Antonio. Alam ng lahat na ikakasal kami ni Blake, Antonio. Anong iisipin ng mga tao kung makikita nila tayong kumakain sa labas? Ayokong mabahiran ng malinis kong reputasyon dahil sa privacy na hinihingi mo. Kung ayaw mo sa opisina ko, I'm sorry, hindi kita mapagbibigyan. Pasensya na. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Tugon nito na parang masama ang loob. Marahas din itong binukas at sara ang pinto nang umalis. Nakakatakot naman si Antonio. Ngayon ko lang siya nakitang ganun. Nagsiselos yata siya sa inyo ni Sir Blake. Komento ni Rain. Ano naman ang dapat niyang ikaselos wala naman kaming relasyon. Girl, para namang hindi ka aware na matagal ka ng type ng tirador na yun ng magagandang babae sa kumpanya. Hindi na lang yun pinansin ni Maddie. Bumalik na lang siya sa opisina niya at pagkatapos ng trabaho ay magkasabay silang umuwi ni Blake. Sorry sa bigla akong paghalik sa'yo kanina, Maddie. Paumanhin ni Blake habang nasa biyahe sila pa uwi. Tumikhim si Maddie bago nagsalita. Okay lang yun, hahalikan mo rin naman ako sa araw ng kasal natin. Nakakahiya naman kapag ganoon ang reaksyon ko sa simbahan. At least prepared na ako. Bakit? First kiss mo ba yun? So? Wala lang, naitanong ko lang. Sa edad na 25, hindi pa nagkakanobyo si Maddie. May mga nanliligaw naman pero wala siyang magustuhan. Si Blake ay nakailang nobya na pero wala naman siyang pakialam sa love life nito kahit noon pa. At wala rin itong alam sa love life niya. Kapag ginulo ka pa nila Harka, sabihin mo lang sa akin. Muli nitong sabi. May ginawa ka ba kay Antonio, Blake? Binigyan ko lang siya ng warning at pinapili ko anong mas mahalaga sa kanya. Trabaho o ang plano niya na mapabilang ka sa mga babae niya. Anong pinili niya? Trabaho. Alam niyang mabibigo rin siya kung itutuloy niya ang plano niya sa'yo. Babangga siya sa pader kapag pinagpatuloy niya yon. Ah, okay. Tipid niyang tugon. Hindi na nasundan ang usapan nilang yun. Naging tahimik sila sa biyahe hanggang makarating ng bahay. Kaagad namang nagtungo si Maddie sa silid niya. Hindi pa niya nabibitawan ang shoulder bag nang tumunog ang cellphone niya. Isang message ang dumating mula kay Rain. Binuksan niya agad ang mensahe. May pinadala ako sa email mo, girl. Hiningi ko sa photo editor ng photography department. Ayaw pa nga magbigay pero pinilit ko. Isa lang naman yun. Thank me later. Na-curious si Maddie sa pinadala ni Rain. Tiningnan niya ang email at hinanap ang files mula rito. Binuksan niya agad yon nang makita niya. Oh my God, nakakainis ka talaga, Rain. Sigaw niya nang makita ang larawan nila ni Blake habang magkalapat ang mga labi nila. Inaalis na niya sa isip ang eksenang yon dahil kakaiba ang tugon ng puso niya. Pero nakita na naman niya kung gaano kasweet ang larawang yon. Nagmukha talaga silang in love sa isa't isa. Maddie, nariyan ka na ba? Muntik nang mabitiwan ni Maddie ang cellphone nang marinig ang boses ng mommy niya. Yes, Mom. Natataranta niyang sagot.
Inaalis niya sa screen ang larawan nila ni Blake. Pero aksidente niyang nasave yun sa gallery ng phone niya. Itinago na lang niya ang phone nang pumasok ang mommy niya. Bakit po, mommy? Tanong niya rito nang bigla siya nitong yakapin. Thank you, anak. Walang ideya si Maddie kung para saan ang pasasalamat ng mommy niya. Niyakap na lang niya ito. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo ni Daddy, mommy. Binigyan niyo po ako ng bagong buhay. Maraming salamat po sa pagmamahal na binigay niyo sa akin. Kung hindi dahil kay Blake, hindi ka namin makikilala sa orphanage, anak. Wala sana akong maganda at mabait na anak ngayon. Ano po? Tanong niya bago humiwalay sa yakap nito. Ano pong kinalaman ni Blake sa pag-ampon niyo sa akin? Ang totoo niyan, iha. Ayaw sumama ni Blake na aampunin na siya ni na Tita Belle at Tito Rod mo. Wala na raw kasing mang-aasar sa isang batang babae rin sa ampunan. Malulungkot daw yung bata kapag aalis siya. Siya lang daw kasi ang nakakalapit doon dahil umiiyak ang ibang bata kapag sinusungitan nun. Doon kami nagdesisyon ng daddy mo. Hindi na kami naghanap ng ibang bata. Ikaw na lang ang kinuha namin at hindi namin pinagsisihan yon. Kayo ni Blake ang bumuo sa pamilyang pinapangarap namin ng mga kaibigan ko. Salamat, anak. Hindi napigilan ni Maddie ang pagtulo ng mga luha. Ngayon lang niya nalaman na si Blake ang dahilan kaya tuluyang nagbago ang buhay niya. Ang buong akala niya ay walang dala ito sa buhay niya kundi asarin siya at ibuli araw-araw. Hindi niya alam na paraan pala nito yon para bantayan siya at samahan sa malungkot niyang kabataan. I can see that he really loves you, Maddie, anak. Simula noon hanggang ngayon, alam naming mahal ka na ni Blake. Sa maling paraan nga lang niya kayang ipakita dahil kaaway ang tingin mo sa kanya. Muling sabi ng mami niya habang inaalis nito ang luha sa pisngi niya. Thank you for telling me, Mom. Akala ko po bangungot si Blake sa buhay ko. Siya pala ang tumulong sa akin para mapunta sa inyo. Salamat po talaga. I promise na hindi ko na siya aawayin. You're welcome, iha. Tama yan. Pasasaan ba't matutugunan mo rin ang pagmamahal niya sa'yo? Buksan mo lang ang puso mo para sa kanya. O siya, magbihis ka na at kakain na tayo maya-maya. Pwede po bang dito na lang ako kumain sa silid ko, Mommy? Oo naman. Dadalhan na lang kita ng pagkain dito mamaya. Thank you po, Mommy. Walang anuman, anak. O siya, magluluto lang kami ng Tita Belle mo, ah. Babalik na lang ako mamaya. Okay po. Paglabas ng mami ni Maddie, naglinis naman siya ng katawan at nagpalit ng pangtulog na damit. Hindi rin nagtagal ay dumating ang mami niya at dala ang hapunan niya. Magana naman siyang kumain. Pagkatapos ay nagpahangin siya sa veranda ng silid niya. Bakit hindi ka sumabay sa hapunan? Nasa po ni Maddie ang dibdib sa gulat nang marinig ang boses ni Blake. Nakita niyang nakatayo rin ito sa veranda ng silid nito. Blake naman, ginugulat mo ako. Walang hirap na lumapit si Blake sa kanya dahil magkadugtong ang veranda ng mga silid nila. Pwede silang magpabalik-balik sa silid ng isa't isa kung gugustuhin nila. Pero kailanman ay hindi nila ginawa yon. Sa loob ng 20 years, ngayon lang sila nagkita sa veranda nila. May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Di na mapanito ng palad ang noo niya. Uminit naman ang mukha ni Maddie sa ginawa nito. Okay lang ako. Sabi niya at bahagyang umiwas dito. Mabuti kung ganun. Magpahinga ka na. Tumalikod si Blake at muling bumalik sa veranda ng silid nito. Papasok na sana ito nang tawagin niya. Blake! Tumigil si Blake at tumingin sa kanya. Bakit? Tanong nito. Ngumiti si Maddie. Isang totoong ngiti na hindi pa niya naipapakita kay Blake. Nakita niya ang bahagya nitong pagkagulat. Marahil hindi nito inaasahan na bibigyan niya ito ng matamis na ngiti. Thank you, Blake. Good night. Sabi niya. Binuksan niya ang pinto ng veranda para bumalik sa silid niya. Pero napatigil siya nang may pumigil sa braso niya. Alam niyang si Blake yon dahil dalawa lang silang naroon. Naninibago ako sa iyo, Maddie. May sakit ka ba? Bahagyang natawa si Maddie. Muli siyang tumingin kay Blake na may ngiti sa mga labi. Wala akong sakit. Nalaman ko lang na ikaw ang dahilan kaya narito ako ngayon. Thank you for taking me with you, even though you hide it from me. Idinaan mo lang sa mga pang-aasar ang pag-aalala mo para sa akin. Salamat, Blake. Akala ko alam mo ang tungkol dun. Kaya nga mainit ang dugo ko sa'yo dahil ang sungit mo pa rin sa akin sa kabila ng mga ginawa ko para sa'yo. Wala kang utang na loob, Maddie.
Nawala ang ngiti ni Maddie. Umangat ang isang kilay niya at namumuo agad ang inis sa dibdib niya. Ano bang alam ko sa ginawa mo? Hindi ko naman sinabi sa'yo na gawin mo yun para sa akin Eh di sana sinabi mo na lang sa akin, di ba? Sana nagawa ko magpasalamat sa'yo noon pa. Pasensya na kung... Naputol lang sasabihin niya nang bigla siyang yakapin ni Blake. Hindi niya magawang magalit sa pagputol nito sa sinasabi niya dahil nagustuhan din niya ang yakap nito. Mabuti naman at bumalik ka na sa normal. Akala ko ibang taong nasa harapan ko ngayon. Nandibago talaga ako sa'yo, Maddie. Puwisit ka talaga, Blake. Hindi ba ako pwedeng maging mabait ngayon? Pinalo niya ito sa likuran, pero niyakap niya rin ito. Binibiro lang kita. Sabi nito kasabay ng mahinang pagtawa. Bumalik ka na sa silid mo. Matutulog na ako. Magpahinga ka na rin. Mamaya na. Sasamantalahin ko muna na mabait ka. Baka bukas bumalik ka na sa normal. So abnormal ang tingin mo sa akin ngayon? Masungit niyang tanong, pero nakangiti naman siya kahit hindi nito nakikita. Maganda ang tingin ko sa'yo sa suot mong pantulog ngayon. Parang handa ka na sa honeymoon natin. Ang nipis parang nag-iimbita ng katabi sa pagtulog. Umayos ka nga, Blake. Hindi porket mabait ako ngayon ay pwede na yung iniisip mo. Naisahan mo lang ako kanina nang yakapin mo ako, pero hindi ngayon. Tatamaan ka talaga sa akin. Banta niya rito. Isa yan sa mga ugali na nagustuhan ko sa'yo, Maddie. Matapang ka at hindi kayang lapitan ng mga lalaki. Simula nung bata tayo hanggang ngayon, ako pa lang ang lalaking nakalapit sa'yo ng ganito. Bulong ni Blake sa kanya. Paano mo nalaman yon? Alam mo rin ba na hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Maddie, best friends ang parents natin. Nasa iisang bakuran tayo at magkadikit pa ang mga bahay natin. Magkasabay rin tayong kumain mula agahan hanggang hapunan. Araw-araw magkasama tayo. Kaya paano ko hindi malalaman ang tungkol sa buhay mo? Kulang na lang ang isipin ko na ako ang gusto mo kaya hindi ka nagdonobyo. Saka remember na photoshoot natin? Para kang ninakawan ng mahalagang bagay nung hinalikan kita. Kaya alam ko rin na first kiss mo yon. Hindi kapal nito. Wala talaga akong type sa mga gustong manligaw sa akin. Busted na agad sila kahit magsasabi pa lang. Matulog na nga tayo. Kung saan napupunta ang usapan natin Bahagya niyang itinulak si Blake para makawala sa yakap nito. Dumistansya naman ito sa kanya at mataman siyang pinagmasdan. I don't want to keep this secret anymore, Maddie. Secret? Anong secret ang tinutukoy mo, Blake? When we were young, I secretly adore you. Adore? Kinukutya mo nga ako noon na bungi at payat. Sansala naman niya sa sinabi nito. Ayaw lang niyang makita ni Blake ang kilig niya sa sinabi nito. May kakayahan pala itong pakiligin siya. Akala niya pang-aasar lamang ang kaya nitong gawin sa kanya. Sorry about that. Masyado pa tayong bata para malaman kung tungkol sa bagay na yun. Pero habang lumalaki tayo, nalaman ko kung anong totoo kong nararamdaman para sa'yo. Yun sigurong dahilan kaya hindi nag-workout ang mga relasyon ko. Anong nararamdaman mo para sa akin, Blake? Lakas loob niyang tanong. Ngumiti si Blake at marahang hinaplos ang pisngi niya. I love you, Maddie. Mahal kita sa kabila ng mga pang-aasar ko sa'yo. Mahal kita kahit minsan taliwas ang sinasabi ko sa totoong nararamdaman ko. Sinabi ko na ayaw kitang pakasalan dahil alam ko na ayaw mo sa akin. Kinamumuhian mo ako at tinuturing na kaaway. Pero kahit ganun, umasa ako na magbabago ang ihip ng hangin. Hiniling ko na pumabor sa akin ng pagkakataon at matutunan mo rin ako mahalin. Hinintay ko na lang na ikasal tayo para makita ko kung gaano kita kamahal. Hindi ko hinihiling na mahalin mo rin ako, Maddie. Pero sana, hayaan mo akong mahalin ka. Kung hindi mo kayang makasama ako, sabihin mo lang sa akin. Ako mismo magpapalaya sa'yo. Natouch si Maddie sa sinabi ni Blake. Hindi niya namalaya na tumutulo na pala ang mga luha niya. Mabilis nitong nakuha ang loob niya dahil nakikita niya ang katapatan sa mga sinabi nito. Blake, hindi ko alam kung ano mga pagsubok na pagdadaanan natin kapag ganap na tayong mag-asawa. Hindi ako nangangako ng kahit na ano sa ngayon. Pero asahan mong tatanggapin ko ng buong puso ang pagmamahal mo. Tugon niya sa sinabi nito. Panatag na ako sa sinabi mong yan, Maddie. Thank you. Hindi kita pipilitin ang mamadaliin na suklian ng pagmamahal ko. Pero from now on, hayaan mong ipadama ko sa iyo ang pagmamahal ko. Ngumiti si Maddie.
Nagyakap ulit sila bago nagpaalam sa isa't isa. Habang papalapit ang kasal ni Maddie at Blake, mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Madalas na rin silang magkasundo sa mga bagay-bagay. Minsan ay nagkakaroon pa rin sila ng pagtatalo, pero kasama na yun sa pang-araw-araw nilang buhay. Umiiwas na rin si Antonio kay Maddie kapag nagkakasalubong sila sa opisina. Mukhang natakot ang lalaki sa kayang gawin ni Blake. Nang dumating ang araw ng kasal, pansamantalang itinigil ang trabaho sa buong gusali ng clothing house. Naging instant day off yon para sa mga manggagawa. Karamihan sa mga ito ay dumalo sa kasal para masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Maddie at Blake. Natupad na rin ang matagal nating pangarap para sa mga anak natin, best friend. Naluluhang sabi ni Ella kay Belle habang pinapanood nila ang mga anak na nagpapalitan ng wedding vow sa isa't isa. Oo, best friend. Isa na lang at kumpleto ng friendship goals natin. Ang alagaan ng mga apo natin. Sagot ni Belle. Nagyakap ang dalawang ginang habang ang asawa ng mga ito ay magkaalakbay at proud na nakatingin sa bagong kasal. Bagay na bagay ang mga anak natin, best friend. Ang gwapo ng anak mo at ang ganda naman ng anak ko. Sabi ni Resty kay Rod. Tiyak, magiging gwapo at maganda rin ang mga magiging apo natin, best friend. Nakangiting tugon ni Rod. Hindi na nasundan ng mga ito ang sinasabi ni Maddie at Blake sa isa't isa. Pero natigilan sila nang marinig ang huling sinabi ni Maddie sa wedding vow nito para kay Blake. Mahal din kita, Blake. Nagpalitan ng tingin ang mga magulang ng dalawa. Kapwa naluluha ang mga ginang at pawang nakangiti ang dalawang Ginoo. Kahit hindi nasundan ng mga ito ang mga sinabi ni Maddie, masaya ang mga ito na mahal na din ni Maddie si Blake. Halos mapunit naman ang labis ang ngiti ni Blake nang marinig ang salitang pinakahihintay niya mula kay Maddie. I love you too, Maddie. I will always love you until my last breath. Kahit para tayong aso at pusa, ikaw pa rin ang pipiliin kong makasama habang buhay. Ngumiti si Maddie at hindi itinago ang kilig. Kailan lang niya inamin sa sarili na mahal na din niya si Blake. Marahil matagal na niya itong mahal. Pero hindi niya lang napapansin ang totoong nararamdaman dahil nauunahan siya ng negatibong emosyon kapag inaasar nito. Ngayon ay malinaw na sa kanyang lahat. Mahal niya si Blake. Higit sa lahat ay matagal na rin siyang minamahal ng taong tinuturing niyang kaaway. Makalipas ang 1 taon, natupad ang pangarap na apo ng mga magulang ni Maddie at Blake. Nabiyayaan ng kambal na anak ang mag-asawa, isang babae at isang lalaki. Walang paglagyan ng kasiyahan ng mga bagong lolo at lola sa pagdating ng kambal. Kaagad nagdesisyon ang mga ito na isalin sa pangalan ni Maddie at Blake ang ownership ng elegant clothing house at magbitiw na ang mga ito sa pwesto. Mas gusto ng mga itong ibigay ang panahon sa pag-aalaga sa mga apo. Hindi na yun kinontra pa ng mag-asawa. Sa pagdaan ng panahon, hindi na rin nila hinangad pa na mahanap ang tunay nilang mga magulang. Para saan pa nga ba? Masaya na naman sila ngayon sa piling ng mga magulang na itinuring silang kadugo at tunay na anak. Magkatulong nilang pinatakbo ang clothing house nang bumalik sa trabaho si Maddie pagkatapos manganak. Matatanda na rin ang mga magulang nila at deserve ng mga itong magpahinga kasama ang mga anak nila. Friendship goals din yon ng mga ito at tinutupad lang nila ang goal na yon. Isa rin sa mga dahilan ang friendship goal ng mga magulang nila. Kaya masaya silang magkasama ngayon ni Blake bilang mag-asawa. Kung hindi dahil sa mga ito, hindi nila malalaman na maaari palang magmahalan ang dating magkaaway. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.